Sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, isama natin sa ating mga panalangin ang layunin ng ating mga tagapagtaguyod. Sa pasasalamat ng pandangguhan ng Habi Kulyanin Plaridel, pandangguhan ng Nanay Walawala Kulyanin Plaridel, pasasalamat ni na Mayor Willie and Mrs. Elvie Kiat and family, Mama Bagdoren family, Presilia and Lovi de Leon, Matima Mempin, Boy Mempin and family, John and Lori San Jose and family, Teofista Cruz and family, Macario and Agulto and family, Fe Pineda and family, Fred and Maria Gracilia de la Peña and family, Elena de Lara, Connie Lopez and family, Fred Lopez and family, Mercedes de la Peña, Rodelen Inday Montalban, Ana and Caloy Carlos, Alfredo and Marilyn Hernandez and family, De La Paz family, Lorenzo and Zeni Javier and family, Nilo and Tessie Javier and family, Rosie Aldana and family, Felipe Perez and family, Celedonia Victoria and family, Mercy de la Peña, Lamberto and Consuelo de Leon and family, Marco Pandanganan and family, Rustico Fernandez, Benji and Michelle Del Paso, John Paul and Eileen Pascual and family, Feli Bunag and family, Connie Lopez and family, Rolly Lisa Lopez, Andrew Dylan and Brian Lopez, Daryl and Grace Nukum, Nardi and Priest Lopez, Charlie and Beth Lopez, Jairo Akiyama, Bernie and Grace Gallegues and family, Norma Mangalili and family, Willie and Janet Mangalili and family, Tessie Bernardo and family, Rosita del Rosario and family, Rebecca Adriatico and family, Rico and Ine Coronel and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Lydia Abitong and family, Richie and Sheila De Guia and family, Leti and Lerica Santiago, Ruby Santos, Elena Cruz, Abe Aquino, Mary Jane De Leon, Ramos family, Cherry Cruz and family, Lynn and Reneboy Danela and family, Abet and Bong Memphine and family, Kadapi and Doktora Pagbagolor and family, Lina and Ciso Sanchez and family, Noemi Batak and family, Permin and Sonia Polintan and family, Shihab Maran Makarem and family, Fia Francisco and family, Marieta Konyap and family, Marian Mano and family, Marciana Principio and family, Clara Del Ponso, Angelina Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Renaldo and Panim and family, para sa karawan ni J.B. Paul Gonzalez, Epifania Elaine. Para sa special intention na Congressman Dichetina Pancho, Maria Robisa Willias, Pel Risa Principio, Maria Golderiza Principio, Dana Alison Dumandan, Julius Dumandan, Angelito Principio, Lencia Principio, Akea Bernardo. Para sa maagang kagalingan nila Leticia Banting, Rainier Canto, Carmelita Lumabas, Lot Flores, Teodi Coronel, Crispino Canoza, Alvin Mario. Para sa kaluluwa nila Flaviana Nana Ake, Eliseo, Salose, Julieta Alfredo, Rogelio, Cipriano, Crisanto, Josefina, Florentina, Catalina, Elsa, Lucing, Pilar, Remedio, Romeo, Seferino, Anita Alfredo, Romeo Gabriel, Dionisio, Maria, Norma, Teofilia, Celine, Benedicto, Estelita, Rolando, Ella Jane, Francis, Lamberto, Teresita, Joel, Pabling, Beatriz, Porta, Leopoldo, Miguel Patrick, Pablo, Remedios, Eugenia, Ignacio, Cecilio,
Leonila, Glorio, Bienvenido, Socorro, Armando Sr., Lugarda, Alfonso, Juliet, Lourdes, Jose, Virgilio, Margarita, at Marcelina. Amelia Alfredo, Rosauro Reynaldo, Ricardo Jr., Romeo Sr., Crescenciano Miguel, Annalie, Felicitas Alfonso Simon. Para sa pasasalamat ni Baby Baldonado and family, Maria L.P. Ramos Castaro and family, at para sa kaluluwa ni Alfredo. Sa liturhiya, noong unang panahon, bahagi ng liturhiya ng binyag ang paglalagay ng asin sa dila ng bata, ang asin ng karunungan at kalinisan. Ang kandila naman na may sindi ay ang tanda ng liwanag ni Kristo. Sa 11 ng Pebrero, ipagdiriwang natin ang pandaigdig na araw para sa may sakit. Turo ng simbahan, ang sambayanan ng ebanghelisasyon ay nakikilahok sa pamamagitan ng salita at gawa sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Pinag-uugnay nito ang magkakalayo, handa itong ibaba ang sarili kung kinakailangan at niyayakap ang buhay ng tao. Hinihipo ang laman ng nagdurusang Kristo sa kapwa. Magsitayo po ang lahat.
Simulan po natin ang banal na misa ngayong ikailang araw na ito. Parang ika-anim na yata, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo nga, ikapitong araw sa siyam na araw na nobena paghahanda sa piyesta ng Mahal na Birhen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, paliwanagin natin ang ating sambayanan, ang ating mga pamayanang kinabibilangan. Bigyan natin ng liwanag sa pamamagitan ng mga gawang kabutihan, paglingap sa kapwa, lalo na mga may sakit at karamdaman, tulad ng iniwang legacy ni Nana Aki. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Lalong-lalo na yung mga pagkakataong hindi tayo naging liwanag para sa ating kapaligiran. Nakalimutan natin o nakaligtaan ang pagtulong sa mga mahihina, lalo na mga may sakit at may karamdaman. Panginoong Hesus, dahil sa iyo, kami ay asin at ilaw sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Hesukristo, nang dahil sa iyo, nabatid namin ang panukala ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, dahil sa iyo, ay nadama namin ang kabutihan at pag-ibig ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Sa isang sandali ng katahimikan, manalangin po tayong lahat. Ayon sa diwa po ng lugar na ito, dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes, na kung sa anong araw ay naggagamot si Nana Aki. Atin pong ipagdasal yung mga may sakit, mga may karamdaman. Baka tayo mismo may mga iniinda sa ating katawan. Sana'y lubusang gumaling sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen, na yung Birhen ng Lourdes, nakakabit yan o nakaugnay sa pagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami, mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaías na ang paggawa ng kabutihan at pagtigil sa pang-aapi sa kapwa ay humahawi sa kadilimang bumabalot sa atin at nagbibigay daan sa pagsapit ng liwanag. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad, kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balitay, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ng malinaw na ang pananalig ng mga taga-Korinto ay hindi batay sa matatamis na pananalita o mataas na karunungan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita
o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kanyang kapangyarihan. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Hesukristo, "Ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sa mabuting Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo ay asin sa sanlibutan, the salt of the earth. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapak-yapakan ng mga tao. Kayo ay ilaw sa sanlibutan, the light of the world. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan o kaya ay tinatakloban ng tabo. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. So magsipo po tayo mga kapatid. So tayo pala ay nasa ikapitong araw na ng ating novena. Tama, kasi yung unang araw ay Lunes, ngayon ay Linggo. Kaya kumbaga ikapitong araw na. At sa darating na Miyerkules ay fiesta ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Kasi February 11 yung petsa na unang nangyari yung nasa kuwebang, kita niyo parang kuweba yan, may mga bato-bato. Yung unang apparition ni Mama Mary taong 1858 sa narating ko yun pinalad ako.
Naswertehan ako, nakapag-pilgrimage kasama ko yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa Italy. Sumakay kami ng aircon bus, inabot ng magdamag hanggang tanghali nung kinabukasan. From 9 p.m. up to 12 noon the following day. Ganong kalayo. Ibang bansa na yun eh. Hindi kasi sa Pilipinas kasi wala tayong land border ng ibang bansa. Kasi tayo ay kapuluan. Napapalibutan tayo ng dagat. Pero sa ibang bansa, mag-drive ka lang expressway, makakarating ka na sa checkpoint, yung kabila nun, ibang bansa na pala. So ganun po sa Europe. Kanya lang ganun kalayo. Puro expressway yon. Wala nang highway doon. Puro SCTEX, T-Plex, ganyan. Dire-diretso yun. Mahigit halos, oo nga, hindi naman 24 oras, pero mahigit 12 oras. Parang 15 oras, narating namin yung probinsya pala ang Lourdes. Mas maunlad na ang Baliwag at Bustos. Yun nayon, baryong-baryo. Kaya lang umunlad na, nagkaroon ng mga hotel, nagkaroon ng maraming tindahan at negosyo, kasi nga, dinadayo. Alam niyo ba mga kapatid, ako yung gabi-gabi pala doon may prosesyon. Maliban lang yung bisperas ng bagong taon, yung gabi ng Noche Buena, pagpasko, maliban na lang yung gabi ng Biyernes Santo, o kaya siguro pagka talagang umuulan ng yelo o masama ang panahon. Pero gabi-gabi, nagpuprosesyon. Kasi yung harap ng Basilica of Our Lady of Lourdes, maluwang yon. Pwedeng umikot doon ng isang grupo ng maraming tao na maluwang yon. Hindi walang aabalahing mga sasakyan, traffic. Hindi katulad dito, pag nagprosesyon sa Baliwag pag mahal na araw, wala. Sarado ang buong bayan. Wala nang makaraan. So doon, yung harap ng Basilica, maluwang yon. Sa Fatima din, maluwang yon. Ayun mga kapatid. Noong February 11, nangyari yon. Tapos nagpakita si Mama Mary ng mga ilang araw pa. Mga ilang pagkakataon pa, nakita siya ni Saint Bernadette. Meron ba ditong Saint Bernadette? Natatakpan yata nung bulaklak, Oo, pero si Saint Bernadette, naging santa na rin siya. Siya ay bahagi nung pangyayaring yon. Nakaugnay sa mahal na Birhen ng Lourdes, ang isang dalagita na nung kalaunan ay naging madre. Pero hindi rin tumagal ang buhay niya, parang siya ay masasakitin na rin. At siguro niloob na talaga ng mahal na Birhen na agad na siyang kunin mula sa mundong ito. Pero hanggang ngayon, yung kanyang katawan ay nakapreserve. Nakapreserve. Hindi ko pa nakikita Nasa ibang bahagi na ng France, pero nakapreserve. So, yung mahal na Birhen ng Lourdes, nung taong 1858, 4 na taon pagkaraan ng 1854, kung kailan idineklara ni Pope Pius IX, sino ba ang Papa ngayon? Leon, 14. Noon ay Pio, 9. Nung si Papa Pio ay idineklara Immaculada Concepcion. Tapos 4 years later, nagpakita si Mama Mary ganyan. Nung nagsalita siya doon kay Bernadette na yung batang yun na hindi naman nakapag-aral illiterate dahil sa kahirapan. Nung panahong yon, dito sa Pilipinas, 1858, hindi pa pinapanganak si Mariano Ponce sa Baliwag at si Jose Rizal naman ay sa Laguna. 1861 si Jose Rizal pero buhay na ang bayan ng Baliwag, 1733 yan tapos, nung taon na yon, ang mga tao nun katulad din dito sa atin, karamihan ng mga tao hindi naman nakakapag-aral. So si Bernadette, hindi siya no read no write yung bata. At siya ay anak lamang ng mga dukhang mga magulang. At saka, anong malay niya sa nangyayari sa Roma? Hindi naman katulad ngayon may internet, may electronic na kung ano-ano.
Wala, hindi nila alam. Hindi nga siya nakakabasa ng dyaryo. Paano niya malalaman na 4 na taon na palang naideklara na katuroang saligang katuroan, dogmatic declaration ng pananampalatayang Kristiyano na ang mahal na birhen hindi na bahira ng sala. Nung nagpakita si Mama Mary, nagsalita sa kay Bernadette, ako eka ang Immaculada Concepcion. Je suis l'Immaculée Conception. Si Mama Mary nagsasalita ng French. Kasi yung bata ay wala namang ibang salitang alam yun kundi yung salita nila doon. Di nung inimbestiga ng mga kaparian doon, yung kura ng Lourdes, tinanong, ano sabi nung nakikita mong babae? Siya daw, ano ba yon? Immaculate Conception. Di nagtaka, paano malalaman niya yung bagay na yon? Paano malalaman niya yun? Saan nagmula yun? Kaya parang iyon yung isa sa mga bagay na patunay na totoo talaga yung nangyayari. Tapos, nung isa sa mga apparitions ni Mama Mary kay Bernadette, Subiru ang apelyido. Subiru. Kalkalin daw yung bungkalin yung lupa at bumukal ang tubig mula doon sa alikabok, buhangin. Kasi yung katabi lang nun tapunan ng basura Alam ba ninyo yung kwento? Panoorin nyo sa YouTube, merong The Song, ano ba yun? Ang title nun? 1950s pa yata yung pelikulang yun, The Song of Bernadette, Saint Bernadette. Tungkol sa nangyari sa Lourdes nung taong 1858. So nagkaroon, binungkal niya, ayaw maniwala yung mata, pinagtatawanan siya, nilalait. Binungkal niya, talagang nagbukal ang tubig. At yung tubig na yon, nakagagaling ng sakit at karamdaman. Hanggang ngayon, ang mga nakaka-pilgrimage sa Lourdes, pag uwi, yan ang isang pasalubong. Yung Mama Maryng plastic na may tubig sa loob. Na yung tubig na yon nanggaling sa Lourdes. At yung tubig na yon, di umano nakapagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Katabi nung apparition site na yon, yung kuwebang yon, pinreserve. At doon sa kabilang yung likod niya, ginawang malaking simbahan. Pero yung kuwebang yon, nakapreserve. Nilagyan din nila ng statue ni Mama Mary ayon sa pagkakalarawan nung makita ni Bernadette na yung mahal na birhen nakaputi at meron siyang tali sa bewang na kulay sky blue o light blue. Kaya yan yung kulay ng ating banderitas. Kaya yan ang kulay ng gayak sa piyesta. Yan ang nakita ni Bernadette nung iniimbestiga siya, ano ang suot ng birhen? Iyan daw puti na merong blue na sas sa bewang. Kaya ayan po, hanggang ngayon, dito sa bustos, yan po ang ating pinakagayak. At lahat ng mga larawan ng mahal na birhen ng Lourdes, laging puti na may blue. Yun. So yun mga kapatid. At nagkaroon na rin ng parang, hindi lang basta clinic, parang maliit na ospital. At batay sa mga, hindi ko matandaan yung eksaktong datos, impormasyon, i-Google search nyo Wikipedia. Parang meron na yatang nasa mga 50 kaso mula nung 1858. Baka hindi lang 50. Baka 100, hindi ko matandaan. Basta mula nung 1858 hanggang ngayon, nagkaroon na ng maraming pagkakataon na talagang nagkaroon ng pagpapagaling sa sakit at karamdaman. Diba si Nana Ake? Ako nga, hindi ko na pinalad naging kapalaran ko, sinuwerte ako na makarating ng Lourdes sa France. Pero hindi ko naging palad na ma-meet si Nana Ake in person. Puro kwento na lang ang naririnig ko tungkol sa kanya, doon sa mga nakatatanda na mga tiga rito. Father, marami pong napapagaling ang Nana Ake. Sa kanyang pananalangin, para sila ay gumaling sa mga tinataglay at iniinda, sakit at karamdaman. Alam ba ninyo? Ito baka kala nyo kung anong gawa-gawa lang natin yan. Dito lang yan sa
Bustos. No, ito pong polyetong hawak ko, maliit na misal, ang nagpapublish nito ay Diocese of Malolos. Sinasakop ang buong Bulacan. At dito sa kada buwan, lumalabas ito. So ito ay para sa mga linggo ng February. Ang primero pa nga pala ay linggo, a 8 ngayon. A 15, a 18, Miyerkules ng Abo. A 22, unang linggo na ng Kwaresma. So ngayon, dito sa mga gabay ng misa sa mga araw ng linggo, February 8, ipahintulot po ninyong basahin ko ang inaprubahan ng obispo. Ito ang kanyang sinabi at parang kumbaga yung iniengganyo tayo o hinihikayat na baka sakaling magawa ito. Sa 11 ng Pebrero, darating na Miyerkules, ay paggunita sa mahal na birin ng Lourdes at ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa mga may sakit. Kilala ba niyong Santo Papa si Nana Ake? Ang alam ng Santo Papa, yung Birhen ng Lourdes. Ayan. Maaring sa araw daw ng February 11, kung kayang gawin ng parokya, tipunin ang mga may sakit ng parokya at nang sila ay mapahira ng banal na langis para sa may sakit o sa nobenaryo ay magmisa sa ospital na nasasakupan ng parokya. Yun ang sinasabi. Parang talagang binabasbasa na ng simbahan itong idea na ito. Na, ewan ko lang, gusto ko nga tanungin sa inyo mga kapatid, nasa 7 araw na tayo. Masugid ba nating ipinagdadasal mga may sakit at may karamdaman? Alam niyo ba kung ba't maraming tao dito noon? Nagpapagamot. Kaya nagpupunta rito, may nararamdaman, may iniinda. At ang Nana Ake, naging bantog na sa kanyang pananalangin, gumagaling ang may sakit at may karamdaman. Father, wala na ang Nana Ake. Oo, wala na. Pero yung diwa ba ay mamamatay na kasama niya? Palagay ko kung tayo ay mananatiling buhay ang pananampalataya. Yung ipinamana sa atin ng Nana Ake. Yung iniwan niyang napakagandang halimbawa. Yung ipinamana niya, yung iniwan niyang mga bakas at alaala na ngayon ay buhay na buhay pa. Walang kupas na ating itinataguyod taon-taon. Na sana samot dalangin ko sa Panginoong Diyos na kahit sa mga taong ito, sa panahon natin ngayon, wala na si Nana Ake, pero Father, may gumagaling. Sana ikwento sa akin ni Ate Ellen, ni Ludi, ni Kapitan Leslie, Father, may gumagaling pa rin dahil sila ay namimintuho sa bisitang ito. Amen? At nang sa gayon, pagka meron talagang mga gumiginhawa, himalang gumagaling, sa gayong paraan, tayo ay magiging asin at ilaw. Hindi yung tayo pa ang pinagmumulan ng kadiliman at kalungkutan. No, tayo maging liwanag. Let your light shine forth, ika ng Panginoon. Asin. Ano ba ang asin? Pampalasa. Toyo, patis, lahat yun may asin. Pampalasa, pag wala, matabang. Walang sigla. Walang kalatoy-latoy. Nilalait. Ano ba tong ulam na to? Walang kalasa-lasa. Para akong may sakit. Wala akong malasahan. Diba yan ang asin? O, ano pa ang ginagawa ng asin? Tayo, sana, tayo magbigay lasa. Pag tayo nasa kapiling ng ating mga kapwa, tingnan mo, yan ang nagpapasaya ng aming grupo. Father, yan ang masayang kasama yan eh. Kahit kami lahat nakasimangot pag yan
Pagka iyan ay nagsimula ng nagbibibiro at laging nakangiti, nakakahawa yung kanyang, yung kanyang sigla at yung kanyang pagiging masayahin. Sana ganun tayo. O ano pa isang dinudulot ng asin? Ano ang bagay na pare-pareho sa daing? Tinapa. Hamon. Yung karning hamon, yung pata ng baboy. O bacon. Diba lahat nun maalat? Daing, tinapa. Pag hindi dinaing o tinapa ang isda, di nabilasa, napanis, nabulok, bumaho. O tayo ba ay asin? Baka naman sa halip na asin tayo pa ang pinagmumulan ng pagkapanis. Tayo ang bulok, mabaho, nasasayang, bilasa, hindi man lang napakinabangan, na itapo na lang. So, wag ganon. Pag walang asin, panis, bulok, tapon ang isda. Kaya po dinadaing, kaya tinitina pa ang isda. Para ito po ay ma-preserve. Amen? O dapat tayo ganon. Ngayon, yung ating pagiging asin at ilaw, sabi ni Lord, yan, magagawa natin yan kung sana tulungan natin tong mga may sakit. Sa anong paraan na ating kakayanin? Amen? Hindi naman laging pera. Kung kaya nating suportan sila sa pinansyal, edi lalong mabuti. Yan. Nais kong kilalanin, pagdasal nga po natin lagi, andito po si Ditching Tina Ditching Tina, yung ating kinatawan, na ang naririnig ko po, Ditching Tina, marami po kayong natutulungan mabayaran ng hospital bill. Yan ang asin, yan ang ilaw. Hindi dahil mag-e-eleksyon, walang eleksyon ngayon. Hindi ko kinakampanyan, Ditching Tina. Pero yon ang narinig ko. Marami akong narinig na nagsasabi, Father, ang Ditching ay tumutulong sa mga na ospital para matugunan nila yung bayad sa ospital. O yun ay direktang pagtulong sa may sakit at may karamdaman para tayo maging tunay na liwanag at asin ng mundo. Sana all. Sana yung ating mga kinatawan sa Kongreso, kung may extra din naman pera, sana all, katulad ni Ditching Tina, tinutulungan ang mga may sakit at may karamdaman. At tayong lahat, ganoon. At sabi ni Lord, eto panghuli. Anong oras na ba? Kinagabi na tayo. Hanggang alas 8, pwede tayo dito. Ako lang lagi ang nagmamadali. May sinabi dito si Lord Ayan, yung huling talata. Ano bang talata ito? Talatang 16 ng Mateo 5. Baka mamaya, tayaan yung 5:16. Sinabi ni Padre yan, baka tumama yan. 5:16 ng San Mateo. Sabi, gayon din naman, ika ng Panginoon, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng tao. Yung iba Father, baka sabihin nila ako'y nagyayabang. Baka sabihin ng iba ako ay nagpapakitang tao lamang. Baka ang sabihin ng iba ako ay pasikat, hambog. Si Jesus ang may sabi hindi ako. Yung liwanag na yan, paliwanagin sa harap ng tao upang makita nila, hindi para magyabang. Ano ba ang motibo? Pag ako tutulong sa may sakit, ito ba'y para ako ay purihin ng lahat ng tao? Hindi. Makita nila ang mabubuting gawa at nang sa gayon, papurihan ang amang nasa langit. Ibalik nating lahat sa Panginoong Diyos. Pero gawin natin. Minsan itong mga kabataan, naku, ang ganda ng boses mo, ikaw kaya ay sumali sa choir. Ipakit. Father, baka sabihin nilang yabang-yabang ko. Baka sabihin nila, hambog na hambog ako. O magaling kang, malinaw kang magbasa, mag-pronounce ng mga salita ng Diyos. Di mag-lector ka. Father, kaya ko ba yan? Father, nanliliit. Naku, false humility yan. Yan yung kababaan ng loob na hindi tama. Nagpapakumbaba na mali. False humility. No, ang sabi ni Jesus, paliwanagin ang inyong ilaw. Ito exact word saktong salita ito.
Paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng tao upang makita nila. Nagyayabang ba yun? Nagpapakitang tao ba? Yung ba ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Hindi. Talagang dapat yun ay makita, marinig yung magandang boses, makita ang talento para sa inyong mabubuting gawa sa paglilingkod ng inyong iyan, pupurihin ang amang nasa langit. Yun ang dahilan nun. Ito bang mga magagaling kumanta na ito ay mga hambugero ba't mga pasikat? Hindi. Naglilingkod. Papuri sa... By the way, yung papuri na yon, second to the last na yon. Next Sunday, huli na. Kasi pagkaroon nun, Miyerkules ng Abo. Pati yung Alleluia, huli na yon. Ay, second to the last na yung kanina. Next Sunday, pagkaroon ng piyesta, last na yon. Kasi ang 18 ay Miyerkules ng Abo. Magsisimula na ang paghahanda para sa mahal na araw. At alam naman natin, ang mahal na araw, lalo na dito. Bustos, baliwag, ayan. Basta rito sa ating Bulacan ay talaga namang napakaringal at napakahalaga sa ating buhay. So yan ha, mga kapatid, maging asin at ilaw, ang mahal na Birhen nagpapagaling, tulungan natin mga may sakit at nang tayo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, purihin ang Diyos Ama sa langit. Tumayo ang lahat. At sabay-sabay po nating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama ng Liwanag upang tayo ay maging tunay na ilaw at asin sa sanlibutan. Ating sasambitin, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa banal na simbahan, upang maging tapat siya sa mabuting balita at patuloy na maisulong ang gawain ng ebanghelisasyon tungo sa buhay na matapat at marangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa lahat ng Kristiyano, upang ang kanilang pamumuhay sa liwanag ay maakit sa kanila ang lahat sa pagsunod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga nadidiliman sa buhay, sa mga pinanghihinaan ng loob at tinabangan sa pananampalataya, upang maihatid sa kanila ang liwanag at init ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa ating lahat, upang ang ating pagiging asin at ilaw sa sanlibutan ang magbuklod sa atin bilang mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga yumao, makamtan nila ang liwanag na di magmamaliw sa kabilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga may sakit at may karamdaman, nawa sila'y gumaling. Para sa mga deboto na mamanata na laging dito ay nagpupunta, nawa patuloy tayong pagpalain at biyayaan ng Diyos. Pinagdadasal po natin ang pamilya, ang mga naging mga anak at apo ng nanaake na patuloy na ipinagpapatuloy ang kanyang legacy sa bisitang ito. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa
bawat pagdiriwang sa kabaan ng taon na tayo nagkakatipon-tipon dito. Amang maawain, dinggin mo ang aming mga dalangin at sinagan kami ng iyong liwanag upang mapawi ang kadiliman ng sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa, upang mapalakas kaming mga mahihina, lalo na ang mga may sakit at may karamdaman. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan na aming pasanin, binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Itong pinakasagradong bahagi ng banal na misa ay dadasalin sa orihinal na wika ng inang simbahan. Vere Sanctus es Domine, tunay kang banal, Panginoon. Fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis, upang para sa amin, corpus et sanguis fiant, maging katawan at dugo, Domini nostri, Panginoon namin, Yesu Christe. Qui compassioni voluntaria traderetur, accipit panem, kinuha niya ang tinapay, et gratias agens, nagpasalamat, fredshit, pinaghati-hati, deditque discipulis suis, iniabot sa kanyang mga alagad, dicens at sinabi, accipite, tanggapin ninyo, et manducate, kanin ninyo, ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, ang aking katawan, quod pro vobis tradetur. Nung panahon ng ating mga ninuno dito sa Bulacan, ang misa noong araw ay Latin. Sa bahaging ito ng misa, ang mga matatanda ay bumubulong, Panginoong ko eka at Diyos ko. Simili modo, gayon din naman, postquam cenatum est, nung matapos ang hapunan. Accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens, muling nagpasalamat sa iyo. Dedit discipulis suis dicens, accipite,
et bibite inumin ninyo, ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, kalis ng aking dugo. Novi et eterni testamenti, bago walang hanggang tipan. Qui pro vobis, na para sa inyo, et pro multis effundetur, ibubuhos, in remissionem, sa ikapagpapatawad, peccatorum, mga kasalanan. Hoc facite, gawin ninyo ito in meam commemorationem, sa pag-alala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nagsasaluhan natin sa siya'y dumating. Sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, panem vitae, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, calicem salutis. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon ika-14 na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Pinagdarasal natin ang lahat ng mga may sakit, may karamdaman, at ang mga nag-aalaga, nag-aaruga sa kanila. Kasama ang ating mga medical professionals sa ating mga ospital. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, Panginoon, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, mahal na Birhen ng Lourdes, ng kabiyak ng kanyang puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Tatayo na po tayo, dahan-dahan lang po. Sa tagubili ng nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas loob. Ama namin, kaharian mo, sundin ang loob mo. Ang sa langit, tingnan mo po kami ngayon. Aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Mapatawad namin sa mga hinihiling namin, kami ay iadya sa lahat ng masama, tulad halimbawa, mga sakit at karamdaman. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you. In commixtio corporis
Domine Jesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntatem, operante Spiritus Sancto per ordem tua, mundum vivificast. Libera me per hoc sacrosanctum mortis et sanguinem, ab omnibus iniquitatibus meis. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang ibig sana niya ay maging asin tayo, maging liwanag sa sanlibutan. Tulungan natin ang mga may sakit at may karamdaman. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Parang kinulang po ng kaunti na lang yung ostya. Nabitin pa ng ilang piraso na lang. Sana po ay nabigyan yung mga nagnanais tumanggap. Kasi Sunday kasi ngayon Araw ng Panginoong Diyos. Kaya hanggat maaari, pag merong gustong tumanggap, makakatanggap. Malungkot yung gustong tumanggap, bukal sa kalooban ng pagtanggap, tapos naubusan ng ostya. Yun ang malungkot. Araw pa naman ngayon ng linggo. Ay yung mga nakaraang araw ng nobena, iyon ay weekdays. So ito yung Sunday. Kagabi yata, anticipated na. So yun mga kapatid, medyo ang mga pari naliligalig pagka ganyan po kasi araw ng linggo ngayon. Kumasya naman pala, salamat sa Diyos. Kasi malaki yung ostya, may isang malaking piraso pang natira dito. Dapat pala itinitira ko na yan kung sakaling baka mabitin. Kanya lang, saan sina yung mga nangangasiwa ng chapel, wala nang laman ito ha. Kaya bukas sa 8 araw, kailangan magkonsagra ng ostya. Ngayon, kanina may nakuha pa ako pero ngayon wala nang laman. So tayo po ay magsitayo na. Mamaya ko natatapusin ito. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay. Kami ay niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, maging asin at ilaw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po natin tuluyang tapusin ang banal na misa, awitan natin ang isang matimyas na Salve Regina, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Estes nostra salve. Declamamus, exules filii Hebrae, ad te suspiramus, gementes et flentes, primarum vale. Ea ergo, Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, manalangin tayo. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur.
Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Palakpakan po natin ang mahal na ina. Magsiupo po tayo kasi sasalita po si Ate Luty. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang pamilya po ng mahal nating yumaong si Flaviana Nanaake Perez, Mama Ellen ng kanyang anak, Kapitan Lesio Campo, at ang samahan po ng Lourdes ni Nanaake ay taus-puso pong nagpapasalamat sa inyo, Reverend Father Dennis Estrella, sa pangunguna po sa banal na bisa para po sa ikapitong araw ng nobinaryo para sa karangalan na mahal na Birhen ng Lourdes. Muli po, maraming salamat po, Father Dennis Estrella. So ako po ay, anong oras na ba? Gabing-gabi na eh, may dadagdag pa ako. Maliit na kwento na lang. Ako po ay naka-experience din ng himala. Diba na, ikwento ko sa inyo, nakarating ako sa Lourdes. Probinsya yung lugar na yun. Pero, hindi sa ako'y may sakit na gumaling. Kasi nga yung tubig, hindi lang po nakakaigib doon ng mga bote-bote mineral water na pwedeng iuwi, isasakay yun sa ating mga maleta, iuwi hanggang Pilipinas. Kundi, pwedeng lumublob. May lubluban talaga doon. Nakabukod yung mga kalalakihan at mga kababaihan. Nung time na yon medyo malamig pa, kaya meron ako suot na parang makapal na, talagang pantalon sa loob ng pantalon. Parang, ano ba tawag doon? Thermal underwear. Kasi malamig. Nag-winter doon. Tapos parang bagyo yung Lourdes. Mataas yun, bundok. Di, nahiya naman akong pati yun tanggalin. Parang underwear na yun Di lumublob akong ganon. Pagkalublob, sinuot ko ang pantalon. Tumutulo. Aba maya-mayang konti, pagtingin ko, ba't natuyo? Sa anong kadahilanan na natuyo? Kinilabutan po ako nung nangyari yon. Yun ang hindi ko makalimutang nangyari nung ako ay isang beses palang nakakarating at mula noon na hindi na naulit na pangyayari po sa dambana ng Lourdes. Talaga pong naghihimala ang mahal na Birhen. Di ba yung nasa San Jose del Monte, yung replica ng Lourdes doon, yun ay pinagawa ng isang ginang na pag-uwi sa Pilipinas ay gumaling. Gumaling siya sa sakit dahil sa panalangin niya sa pamamanata sa mahal na Birhen ng Lourdes. Kaya huwag tayong magsasawa. Siguro isama na rin natin sa panalangin bagamat hindi pa official na santa ang Nanaake, pero dahil siya po ang nagpasimula nito, ipalagay na natin nasa langit siya. Nanaake, ipanalangin mo kami, huwag mo kaming pababayaan, at minsan pang muli, maraming gagaling sa mga sakit at karamdaman sa lugar at dakong ito. Amen? Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa sa ikapitong araw ng nobena. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po.